So pagkatapos nating mai-click lahat ng box, hit OK. Approached edge of altitude zone. Magandang araw sa lahat and welcome back to JC Catalan Vlogs. At ngayong araw na to guys ay magkakaroon na naman tayo ng tutorial sa ating DJI Mini 2 SE na drone o di kaya kung ano mang meron kayong DJI na drone. At ang ituturo ko sa inyo ngayong araw na to guys is kung ano ang dapat gawin sa authorization zone area para makapagpalipad pa rin tayo sa ating DJI drone. So ayan, kulay red na box. So expected na marunong na kayo magpalipad ng drone at mag-setup. So diretso na tayo dito, no? Pero sa mga baguhan pa is panoorin yung mga previous video ko kung saan meron akong mga previous tutorial kung paano magpalipad, kung paano i-check ang drone natin bago magpalipad, paano tayo magpalit ng propeller, paano tayo magpalit ng arm in case of ma-crash tayo, and paano tayo calibrate ng compass IMU sa ating drone. At di pa huli ang quick shot sa ating DJI Mini 2 SE na drone. So lahat ng yun is nasa ating channel, kaya feel free to scroll lang sa mga videos natin, previous videos natin, baka makatulong sa inyo. At syempre, mag-subscribe na rin. So, eto na. So, ayan, click natin yung kulay pula na yan. And ayan, di talaga tayo makapagpalipad pag meron dyan. So, check natin sa map kung nasan ba tayo, bakit tayo meron yan. So, ayun, kita natin dito, may red box na yan. Yung red box na yan is ang area ng airport. Hindi talaga yan ang mismong airport. Area lang ng mismong, no-fly zone. Bawal talaga dyan. So, ayun, dito tayo sa lugar ng Dumaguete City. At ang airport is ang Sibulan Airport. So, nasa dulo tayo. So, expected na dito na mababa ang lipad ng mga aeroplano papunta dun sa airport. Kaya, may authorization zone tayo. So, pwede na tayo magpalipad pero mababa lang. So, try natin mag-take off. So, yan ang lalabas. Aircraft in authorization zone, unlock to take off. So, click lang natin yung unlock. And maghihintay lang tayo kasi medyo matagal to. Pero minsan naman mabilis. Kaya click natin ulit. So, yan, unlock. At pagkatapos ng ilang minuto at ayan, lalabas na yung box na yan. And lalagyan natin ang ating cellphone number. So, magsasend sila ng verification code sa ating cellphone via text message. At ayan, na-receive na natin. At pagkatapos ay itatype lang natin yung code na yan dito sa ating app, and pagkatapos nyan is hit OK. So, ito na, confirmation the following statement. I am qualified, I agree. So, check lang natin yung tatlo na yan. So, hit OK, and ayan. Wait lang natin, may sasabihin yung babae sa app. Approached edge of altitude zone. So, yun, aircraft is altitude zone. So, 60 meters lang ang altitude limit niya. So, hindi na tayo makapagpalipad beyond that 60 meters. And hindi talaga siya lilipad ng mas mataas pa doon. Promise. So, eto, try natin paliparin. Pero bago ang lahat is lulusot muna tayo sa bakod na to and sa maraming puno ng niyog. Take off. Home point updated. Try nating paliparin mas mataas pa sa 60 meters. So, sa hindi nakakaalam, nasa barangay Calabnugan, Sibulan tayo guys. Dito kami nakatira. At dito ang aking home point. So, eto, try nating i-reach yung 60 meters na height. Kung papayagan ba tayong lumipad beyond that. So, ito map natin. So, palakihin natin ang map. Okay lang sa akin kahit sa map na ako tumingin kasi familiar naman ako sa lugar at wala naman akong sasabitan dito. Max altitude reached. So, max altitude reach na tayo guys. Kahit anong pindot ko sa joystick na pataas, hindi na talaga siya tataas. So, ngayon, try naman nating puntahan yung pula na linya na yan. Hindi kaya pula na box which is nakapaloob sa no-fly zone talaga. Tignan natin kung kaya ba yan lumusot. Pero para sa kalaman ng lahat, walang lumilipad na aeroplano habang pinapalipad ko ang drone ko ngayon. Approached edge of restricted zone. So ayun, sabi ni app is aircraft enter restricted zone, exit zone promptly. So hindi talaga tayo makakapasok sa red na box na yan guys. I don't know lang if may license ka Approached edge sa of app, restricted if zone. makakapasok ka ba sa red na yan. Pero para sa akin is too risky na. Wala naman ako makukuhang magandang shots dyan and baka makadisgrasya pa tayo. So naka 2.4 transmission pala tayo na naka manual. So maraming puno at medyo nag-yellow na yung RC natin, pabalikin na lang natin. So, ayaw talaga guys. So, wag na natin ipilit kung ayaw talaga. So, usually talaga guys, makikita mo talaga sa ilalim na mababa na ang lipad nung malalaking eroplano at saka yung maliliit. Pero, pag may shoot tayo, wala namang magandang lugar sa ilalim ng restricted zone.
Except doon sa simbahan, which is kailangan talaga natin magpalipad, lalo na pag may shoot sa kasal. But since andito na tayo sa itaas, is papatuloy na lang natin ang paglipad at pakitaan ko yun ng view dito sa aming lugar. So ayun, kung naalala nyo sa previous video guys, kung napanood nyo yung previous video kung saan nag-trial tayo ng mga quick shot, is andito tayo sa my Prestige Beach Resort. So sa gilid na to ng airport, kaya may authorization zone din ako na kinonfirm. So makita nyo dito. So lalabas ang box na to, aircraft and enhanced warning zone, fly with caution. So nasa Sibulan Airport tayo, continue flight confirmation checklist. I agree to assume full liability for flying in this area. So, check lang natin yan and confirm. So, ayan, nakapagpalipad na tayo. Pero, sa mababang altitude lang. So, hindi nyo pa napanood ang previous video na to guys, is panoorin nyo na ang tutorial ng quick shot. So, eto, maglalanding muna tayo sa ating drone. So, ganun lang kadali kung paano paliparin yung drone sa authorization zone. So, suma total is kailangan nyo ng internet connection o di kaya data para makakonect tayo sa network. So, ibibigay lang natin ang ating number Landing. and magsisend sila ng code sa ating number and i-confirm nila ang inyong aircraft. Bali, ang reason kasi doon is para ma-record nila kung sakali man lang may madisgrasya sa oras na yon, is ma-determine nila kung sinong aircraft ang may pakana nun kung sakaling drone man ang mismong dahilan. So, maraming salamat sa panonood and fly safely and see you guys on our next tutorial.